May iba pa ba? Mag-ingat. Liam! Uy, bakit premium whiskey ngayon? Hindi ba't vodka lang lagi ang binibili mo? Para kay Liam ito, espesyal. Pagdating niya, gusto ko na talagang ma-enjoy niya ito. Tara, mag-toast muna tayo. Tigil! Lahat tigil! Sabihin ko sa inyo, kaming tatlo ay nakaupo pa rin dito at kumakain ng BBQ ngayon salamat kay Liam na nagbigay. Sa amin ang tulong noon. Oo, salamat sa Diyos na nailigtas si Liam. Kung hindi, kahit ang buhay namin ay hindi sapat para bayaran ang utang na iyon. Pero iyon ang sumira sa kalusugan ni Liam, hindi na siya makakagawa ng mabibigat na trabaho. Sino yan? Sir, pwede niyo ba akong bigyan ng 2,000 piso? Haha. Ano bang bagong scam ito? Ngayon, diretsyong humihingi na lang ng pera ang mga scammer. Ang mga bata ngayon, walang maganda. Haha. Hindi ako scammer. Mabilis ang panahon. Sa isang saglit, 10 taon na mula nang umalis kami sa rescue team. Naalala ko pa ang araw na ito, 10 taon na ang nakaraan, din noong ika-6 ng Hunyo, noong kaming apat ay nasa BBQ place na ito. Nagda-dinner ng pamamaalam. Buti na lang nagkikita-kita tayo tuwing 2 taon para updated tayo sa isa't isa. Siya nga pala, 6 na buwan na ang nakaraan. Noong nagde-deliver ako sa bagong construction site, nakasalubong ko si Liam. Kumusta na siya? Alam niyo naman siya, ang magagandang bagay lang ang sinasabi niya. Kahit may problema siya, hindi niya tayo pababahain. Kapag dumating na si Liam mamaya, kailangan natin siyang tanungin ng maayos. Kung talagang may problema siya, kailangan natin siyang tulungan. Sige, magkakapatid tayo, kailangan tumulong. Uy, oras na. Bakit wala pa si Liam? Hindi siya mahuhuli. Nanay, nahuhuli na naman ba tayo sa bayarin? Hindi, okay si Toby sa school. Mag-focus ka sa paggaling mo. Huwag kang mag-alala, andito si Mama para sa'yo. Guravut. Ano? Darating ako agad. Nanay, anong problema? May nangyari sa school ni Toby. Titingnan ko. Magpahinga ka, okay? Guruwood, anong problema kay Toby? Lola ni Toby, buti nandito ka. Toby, noong recess, umalis ng school kasama ang 2 kaklase. Hinanap na namin sa lahat ng lugar. At hindi namin sila mahanap. Toby, anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Patuloy tayong maghahanap. Lola? Toby, saan ka nang galing? Alam mo ba kung gaano kaalala si Lola? Lola, ayos lang ako. Sutil ka. Paano mo nahatak si Crisco para mag-cutting classes? Paano mo nagawa to? Pag-cut ng classes at hinahatak mo ang mga kaklase mo? Nakalimutan mo na ba lahat ng itinuro sa'yo ng tatay mo at ni Lola? Lola, alam kong mali ako. Lola, wag mong saktan si Toby. Hindi kami nag-cut ng classes. Seryoso, hindi kami nagloloko. Saan kayo pumunta? Hindi ako lumiban sa paaralan. May banquet ang hotel sa tabi. Nangolekta ako ng mga bote. Ibinenta ko sila ng maraming pera. Lola, may pera na tayo para sa mga bayarin sa ospital ni tatay ngayon. Kaya kayong dalawa ay tumutulong kay Toby mamulot ng basura para ibenta. Kaibigan namin si Toby. Kailangan naming tulungan siya. Oh, Toby, simula ngayon, mag-focus ka sa pag-aaral. Lola na ang bahala sa pera. Naiintindihan mo?
Pasensya na, Lola. Pangako ko, papasok na ako sa paaralan simula ngayon. Lola ni Toby, ito ay konting regalo mula sa amin. Pakitanggap po. Hindi. Hindi ko ito matatanggap. Lola ni Toby, pakitanggap po. Alam namin ang inyong kalagayan. Kaibigan din ni Toby ang mga anak namin. Dapat kaming tumulong. Oo, pakikuha po. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Toby, magpasalamat ka sa lahat at kay Miss Wood. Bini-bining Wood, Ginoo, Ginang, salamat po. Ang perang ito, isinusumpa ko. Babayaran ko kayo para kay Lola. Tatay? Pangako ko, hindi na ako liliban sa paaralan. Toby, maging mabuti ka simula ngayon. Huwag mong ipag-alala si Lola. Toby, alagaan mo si tatay. Sasagot si Lola ng tawag. Mr. Smith, pwede bang bigyan mo ako ng 2 araw pa? Babayaran ko ang upa ng tindahan sa loob ng 2 araw. 2 araw? Ilang araw na ba ang binigay ko sa iyo? Magbayad ka na o kung hindi, wala ka ng tindahan. Mr. Smith, pakibigyan pa kami ng 2 araw. Wala nang usapan. Magbayad ka na o umalis ka sa aking lupa. Mr. Smith, nakikiusap ako sa iyo. Noong araw, ang anak ko ay nagliligtas ng mga tao at sinira nito ang kanyang kalusugan. Pakiusap para sa kanya. Martha, sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong subukang paikutin sa guilt. Anong pagliligtas ng tao? Gawa niya iyon. Hindi ko siya pinuntahan. Toby, kailangan mong alagaan si Lola, okay? Huwag kang mag-alala, tatay. Ako ay isang matapang na maliit na lalaki. Aalagaan ko si Lola at aalagaan din kita. Mabuting bata, Toby. Toby. Si tatay ay may maliit na sekretong sasabihin sa iyo. Kailangan mong itago ito bilang sekreto. Huwag mong sabihin kahit kanino. Anong sekreto? Pangako ko, hindi ko sasabihin, kahit kanino. Sa kahon sa aming tindahan, may notebook na may litrato sa loob, may numero ng telepono sa likod. Kung sakaling magkaproblema ka, tawagan mo ang numerong iyon at humingi ng tulong kay Leo. Talaga? Kahit anong problema, pwede ba akong tumawag kay Leo? Oh, kahit ano. Tatay, sino si Leo? Siya ang matalik na kaibigan ni tatay. Ah, ganun. Tulad ni na Chris at Max para sa akin, pinakamatalik na magkaibigan. Oh, ganyan lang. Anak, matutulog saglit si tatay. Tingnan mo si Lola para sa akin. Nandyan siyang mag-isa. Oo, magpahinga ka, tatay. Babalik ako agad. Anak, sana napanood kang lumaki. Pero hindi ko kaya. Hindi ako makakasama para makita iyon. Nanay, pasensya na talaga. Hindi kita nabigyan ng magandang buhay sa lahat ng mga taong ito. Ngayon ay mayroon akong terminal na pancreatic cancer. At hinihila ko pa kayo ni Toby pababa. Pinapahirapan kita kasama ako. Hindi ako naging mabuting anak, ni isang mabuting ama. Hindi ko na kayang pasanin ka pa. Nanay, patawarin mo ako sa pagiging masamang anak. Pababayaan kitang ilibing ang sarili mong anak. Mangyaring alagaan mo si Toby para sa akin. Mamahalin ko kayong dalawa palagi. Mahal, Liam. Mr. Smith, pakiusap, kaunting oras pa. Nasa ospital pa ang anak ko. 2 linggo nang sarado ang tindahan. Hindi ko talaga kayang mag-ipon ng pera. Martha, ang anak mo ay nagtayo ng tindahan at inagaw ang negosyo mula sa aking cafeteria sa construction site. Hindi pa ako nakikipag-ayos sa iyo. At ngayon, mangahas kang dayain ako? Umalis ka na, magbayad ka. Kung hindi, sisirahin ko ang tindahan mo.
Lola, nakatulog si tatay. Sinabi niya sa akin na lumabas at tingnan ka. Toby, maging mabuti ka. Tara, puntahan natin si tatay. Liam, Lola, saan pumunta si tatay? tatay. Pumunta siya sa malayo, napakalayo. Ayaw kong umalis si daddy. Gusto ko si daddy ko. Tatay. Daddy, bumalik ka. Magiging mabait na bata ako. Hoy, kaya dito siya inilibing, ha? Mr. Smith, inilibing lang ang anak ko. Ano ang gusto mo ngayon? Tigilan mo ang pag-aaksaya ng oras ko. May utang ka sa akin na management fees at dapat bayaran ngayon. $3,000, walang bawas. Magbayad ka o huhukayin ko ang libingan ng anak mo. Inoong Smith, namatay lang po ang anak ko. Hindi talaga namin kayang magbayad. Maawa po kayo. Hindi kayang magbayad? Sige, iwan nyo na lang ang tindahan bilang bayad sa utang. Iyan lang ang aming kabuhayan. Ang tindahang iyan ang huling hiling ng anak ko bago siya mamatay. Gusto lang niya na ang mga manggagawa dito ay kumain ng masustansya at abot kayang pagkain. Ang anak mo ay laging sumasalungat sa akin noong nabubuhay pa siya. Sinisira ang aking mga patakaran. Hindi ko pa kayo napaparusahan para doon. Ngayong patay na siya, kayong dalawa, matanda at bata, mas mabuting matuto kayong sumunod sa mga patakaran. Gibaing lahat. Huwag mong galawin ang tatay ko. Masama kang tao. Batang makulit, nagmumura ka sa akin? Huhukayin ko ang libingan ng tatay mo. Seth, tao ka ba talaga? Si Liam ay kakamatay lang at pupunta ka rito para apihin ang kanyang ina at anak. Wala kang pakialam. May sabihin ka pang isa at haharapin ka rin namin. Martha, magkano ang utang niya sa iyo? Babayaran ko para sa kanila. Hindi pa ako nakakita ng ganyang pang-api. Kunin mo at umalis ka na. Isang grupo ng mga hampaslupang talunan. Toby, huwag kang matakot. Ang tatay mo, noong lindol, nakapagligtas ng maraming tao. Siya ay isang mabuting tao. Hindi namin hahayaan na apihin ka ng sinuman at ang lola mo. Tama yan. Dahil nandito kami, walang maglalakas loob na galawin ka. Siya, papalampasin ko na sa pagkakataong ito. Martha, nagbayad ka sa pagkakataong ito. Huwag kalimutan sa susunod. Salamat. Salamat sa inyong lahat.
Kinoo, ang pagkain mo. Eto na. Martha, masarap talaga ang luto mo. Mas masarap pa kaysa sa kantina ng construction. Natutuwa akong nagustuhan mo. Kain ka lang. Kailangan mo ng enerhiya para magtrabaho ng mabuti. Mr. Smith, ano ba ang ginagawa mo? Tigilan mo na ang kalokohan. Nandito ako para sa bayad ngayong buwan. $2,000. Hindi ba't nagbayad na ako ng management fee? Bakit ulit? Noong nakaraan, management fee iyon. Ngayon, sanitation fee naman. Nag-set up ka sa teritoryo ko. Sundin mo ang mga patakaran ko. Magbayad ka, o kaya ay ipak mo ang tindahan mo at umalis ka. Mr. Smith, paulit-ulit kang pumupunta para maningil ng pera. Wala namang management fee. Gusto mo lang akong paalisin. Oh, naiintindihan mo. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, umalis ka ng kusa. Kung hindi, ako na mismo ang magpapalaya sa iyo. Huwag mong sirain ang pagkain ko. Maganda pa ang pagkain na ito. Liam, ang lalaking iyon. Kilala mo siya. Noon, inakala niya na may sakit siya. Natatakot siyang maging pabigat sa atin. Tumanggi siyang makipagsapalaran sa atin. Ah, ganoon talaga siya. Ayaw niyang may utang siya kanino man. Pagdating niya rito, tulungan mo akong kumbinsihin siya. Maghanap ka ng dahilan para makapasok siya sa kumpanya ko. Gagawin ko siyang tagapamahala o kung ano. Sige, iyan ang ginagawa ng magkakapatid. Uy, oras na. Bakit wala pa si Liam? Hindi siya nahuhuli. Sino iyan? Kino, pwede mo ba akong bigyan ng 2,000 piso? Kino, pwede po ba kayong magbigay sa akin ng $2,000? Hahaha, anong klaseng bagong scam ito? Ang mga scammer ngayon ay diretsyong humihingi ng pera. Mga bata ngayon, walang maganda. Ha ha ha. Hindi ako scammer. Tumatawag pa? Mukhang kailangan kong turuan ng leksyon ang munting scammer na ito. Bata, binabalaan kita. Huwag kang magsinungaling sa murang edad. Tumawag ka ulit, ipapahuli kita sa pulis. Ginoo, talagang hindi ako scammer. May mga masasamang tao na sinira ang tindahan ng pamilya ko. Humingi sila ng 2,000 kay Lola. Gusto ko lang manghiram ng pera para bayaran ang upa ng tindahan ni Lola. Ang mga scammer ngayon talaga marunong gumawa ng kwento. Napakabata mo pa at nagsisinungaling ka na. Paano ka pinalaki ng mga magulang mo? Ang nanay ko. Namatay nung bata pa ako. Tatay, nagkasakit siya. Ayaw niyang maging pabigat sa amin ni Lola. Tumalon siya mula sa isang gusali noong nakaraang buwan. Bata, Leo, pwede mo ba akong pahiramin ng pera? Sumusumpa ako. Babayaran kita. paano mo nalaman na Leo ang pangalan ko? Sinabi sa akin ng tatay ko. Sinabi niya na kung may problema ako, pwedeng lumapit sa iyo para humingi ng tulong. Bata, ano ang pangalan ng tatay mo? Liam ang pangalan ng tatay ko. Anak, huwag kang mag-alala. Papunta na si tatay. Si. Huwag mong bubuliyin ang lola ko.
Brat ka. Sino ka ba sa tingin mo? Umalis ka. Sabi ng tatay ko, kailangan kong alagaan si Lola. Hindi ako natatakot sa iyo. Tatay mo? Wala na siya. Bakit makikinig sa multo? Huwag mong bastusin ang tatay ko. Mr. Smith, binubuli mo ang isang matanda at bata. Hindi yan kahanga-hanga. Malamang bago ka rito. Alam mo ba kung sino ito? Si Seth ang namamahala sa lahat ng konstruksyon dito sa lugar na ito. Kayo mga walang kwentang manggagawa ay parang mga langgam lang. Nakuha mo? Makinig kayo. Mula ngayon, lahat ng manggagawa sa site na ito ay sa aking kantina lang kakain. Ang sinumang mahuhuling bumibili ng pagkain sa labas ay pagmumultahin ng $200 bawat beses. Ang kantinang iyon ay mahal at pangit. Half ng sahod namin ay napupunta doon. Wala ka bang pera? Buti nga sa iyo. Hindi masaya ho? Gusto mo bang sisantehin kita ngayon? Hindi lang dito, kundi sa lahat ng site sa Bay City. Titiyakin kong walang mag-hire sa iyo. Mr. Smith, ang mga manggagawang ito ay nagsisikap lang mabuhay. Pakiusap, huwag mong ibaling sa kanila ang galit mo. Kung may problema ka, sa akin mo ibaling. Sa iyo ibaling, Martha? Sira-sira ka na. Walang pera, walang kapangyarihan. Gusto mo pa ring magpakamabait. Tingnan mo, kapag mahirap ka, manatili ka lang sa iyong lugar. Huwag mo akong kalabanin. Kaya mo ba? Nagso-overestimate ka sa sarili mo. Nakikiusap ako, Mr. Smith. Pakiusap, huwag kang gumawa ng gulo para sa mga manggagawang ito. Aalis na ako, okay? Sinabi ko sa iyong umalis ka. Pero wala kang dadalhin sa mga ito. Mr. Smith, ito lang ang paraan para mabuhay kami ng apo ko. Maawa ka naman. Hayaan mo kaming umalis. Huwag mo akong bigyan ng drama. Kung ganyan ka kadesperado, maraming pagpipilian sa lansangan. Sige, mamalimos ka. Luhod ka lang sa tabi ng kalsada. Mas marami kang kikitain kaysa sa basurang tindahan na ito. Hindi kami pulubi. Sabi ng tatay ko, ang pagiging mahirap ay hindi nangangahulugang mawawala ka. Ang iyong pagmamataas, hindi ka mapapakain ng pagmamataas mo. Sige, bibigyan kita ng palugid ngayon. Luhod dito mismo. Hawakan mo itong mangkok at mamalimos ng pera sa mga dumadaan. Sinumang tumanggi, pagsisisihan nila. Maghiwa-hiwalay at maghanap. May karatula para sa Liam's Diner sa kalyang ito. Tawagan mo ako pag nakita mo na. 8888. Opo. Naririnig mo ako? Luhod ka na ngayon. Huwag mong sayangin ang oras ni Seth. Hindi ba matigas ang ulo ni Liam noong nabubuhay pa siya? Laging sumasalungat sa akin. Kung alam niya na ang kanyang ina at anak ay ngayon ay lumuluhod sa kalye bilang mga pulubi, sa pag-iisip pa lang, natatawa na ako. Halika dito. Hayaan mo akong kunan ito. Siguradong magva-viral ito. Ang titulo ay Lola at Apong Namamalimos sa Kalye. Makinig ka, ikaw na pasaway. Kung ikaw ayaw mong maging pulubi, sige, tawagin mo akong tatay. Tawagin mo akong tatay minsan. At pakakawalan kita. Sige, sabihin mo lang. At hindi mo na kailangang lumuhod. Tawagin mo akong tatay. Hindi ka tatay ko. Ang tatay ko ay si Liam. Bastos na bata. Hinahanap mo yan. Masamang tao ka lang. Hindi ka karapat dapat maging tatay ko. Ikaw ba si Leo? Bata, nahuli ako. Okay ka lang? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ma'am, ikaw ba ang nanay ni Liam? Tama. Ako si Noah Brown. Kapatid ni Liam. Ma'am, ako si Carter. Kapatid din ni Liam. Kayo ba ang mga kaibigan ni Liam? Si Liam, siya. Mrs. Howard, pasensya na. Nahuli kami. Ako si Leo Vance. Pinakamatalik na kapatid ni Liam. Simula ngayon, ang usapin ninyo ni Toby ay usapin na rin namin. Sino ka ba? Naglakas loob ka bang sipain ako? Alam mo ba kung sino ako? Naglakas loob ka bang guluhin ako sa aking teritoryo? Walang sino man sa inyo ang aalis sa kalyeng ito ngayon. Ilan lang to? Hindi pa nga paghahanda. Ano pang hinihintay mo? Sige na, lahat kayo. Isa lang siyang tao. Bakit kayo natatakot? Gusto niyong daigin kami sa dami? Sige, gawin natin. Alam mo ba kung sino ako?
Dito, ako si Seth at ako ang nagdedesisyon. Kung sakaling ginalaw mo ako ngayon, pagsisisihan mo yan. Wala akong pakialam kung sino ka. Ginalaw mo ang nanay at anak ng kapatid ko. Hindi pwede. Leo, kinuha niya ang pwesto ni Lola. Itinapon niya ang pagkain namin sa lupa. At siya, pinilit sina Lola at ako na lumuhod sa tabi ng kalsada na parang mga pulubi. Lakas loob mo na piliting magmakaawa ang pamilya ng kapatid ko? Naawa lang ako sa kanila. Binigyan ko sila ng paraan para makaalis. Pinilit mo ang nanay ng kapatid ko at ang anak na lumuhod sa iyo? Sino ka ba? Gusto mong guluhin ang pamilya ng kapatid ko. Kailangan mo kaming daanan kaming tatlo. Toby, iuuwi na kita. Huwag kang matakot, Martha. Iuuwi muna namin kayo ni Toby. Derek, may nanggugulo sa akin. Kailangan mong ipaghiganti ako. Halos wala kaming pera sa bahay. Ang tanging magagawa namin ay hayaang si Liam magpahinga sa bundok na ito. Oh, Liam. Pasensya na. Huli na kami dumating. Ikaw, tanga ka. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Liam, hindi ka namin pinahalagahan. Ikaw lang ang nagdala ng lahat. Wala kaming alam. Si Liam ay may terminal na pancreatic cancer. Huli na nang matagpuan nila. Alam mo kung ano siya. Ayaw niyang maging pabigat. Natatakot siyang madamay ako at si Toby. At madamay din kayong lahat kaya... Tatay! Liam, maaari kang pumayapa. Simula ngayon, si Martha na ang magiging nanay ko. Si Toby ay magiging anak ko na. Ako, si Leo Vance, sumusumpa sa langit. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang si Martha at Toby ay magdusa kahit kaunti. Ganoon din para sa amin. Noong nagkasakit si Liam, hindi siya makatulog dahil sa sakit. Binabasa-basa niya ang notebook na ito. Sa loob, may mga tala ng lahat ng rescue na ginawa ninyo noon. Nangako tayo noon, kung may problema ang isa, tutulong ang iba. Pero wala akong matutulong sa inyo ngayon. Hindi ko kayo dapat pabigatin. Pasensya na. Anong ginagawa mo? Tayo! Gen, Howard, hindi, nanay, kaming apat ay nangako noon. Kung may mangyari sa isa sa amin, aasikasuhin ng iba ang kanyang pamilya. Si Liam ay kasamahan namin. Siya ay kapatid namin. Ang nanay niya ay nanay namin. Ang anak niya ay anak namin. Mula ngayon, si Leo, Carter, at ako ay mga anak mo na. Wala na si Liam. Aalagaan ka namin bilang kapalit niya. Mula ngayon, kahit anong kailangan mo at ni Toby, gagawin namin. Gagampanan namin ang tungkulin niya bilang anak mo. Pagsasamahin namin ang pamilyang ito para sa kanya. Nawalan ako ng isang anak. Pero binigyan ako ng langit ng 3 pa. Makapagpapahinga na si Liam ng payapa. Leo? Ibig bang sabihin may bago akong pamilya? Toby, mula ngayon, pamilya mo na kaming lahat. Derek, kailangan mo akong tulungan. Sino ang nanakit sa iyo? Kaninang hapon, 3B, Star ang biglang dumating. Sinugod nila ako ng walang sabi. Derek, tingnan mo ang mukha ko at ang katawan ko. Ang pagbanggit ng pangalan mo ay hindi nakatulong. Hindi nakatulong ang pangalan ko? Wala. Sinabi ko na ang bayaw ko ay si Derek Davis. Lahat sa Bay City ay gumagalang sa kanya. Alam mo ba ang sinabi ng 3 iyon? Sinabi nila, sino ba si Derek Davis? Kung magpakita siya, babagsak din siya. Sino sila? Derek, nalaman ko. Ang pinuno ay si Leo Vance. Ang dalawa pa ay sina Noah Brown at Carter. Lahat sila ay nagtatrabaho para kay Leo. Dati silang isang volunteer rescue team. Sa madaling salita, grupo lang ng mga manggagawa. Naging maswerte at nakapagligtas ng 2 tao. Pagkatapos ay nagbukas ng restaurant, nagbebenta ng murang lutong bahay, sinisilbihan ng mga walang pera. Ang pangalan ay Apex Dining. Nag-hire pa sila ng mga may kapansanan at mahihirap. Nagpapanggap na biktima kahit saan para maawa. Derek, mga pangit na may-ari ng restaurant lang sila.
Anong maganda sa kanila? Hindi sila karapat-dapat na magtali ng sapatos mo. Maaari mong durugin sila sa isang iglap. Binugbog nila ang bayaw ko. Iyon ay isang sampal sa akin. Ipapaluhod ko sila sa harap mo at humingi ng tawad. Derek, ano ang gagawin mo? Derek, ano ang plano mo? Ituro mo lang ako sa tamang direksyon. Ako na ang bahala. Ano ang gagawin natin? May namatay dahil kumain sa restaurant. Ay hindi na bago. Kaya Derek, mag-utos ka ng isang magkunwaring customer, kumain sa kanilang lugar at pagkatapos. Pagkalason sa pagkain, Tet, maliit na bagay lang iyon. Pero kung mapunta sila sa ospital o mamatay, masisira ang reputasyon ng lugar na iyon. Pagkatapos, magkakalakas ba sila ng loob na manatili sa Bay City? Magaling Derek. Sa ganitong hakbang, wala ni isa sa mga pangit na restaurant ni Leo ang makakaligtas. Mag-uutos ako agad ng tao. Sisiguraduhin kong perpekto ang gagawin. Ma, ikaw at si Toby ay maaari nang tumira dito mula ngayon. Inihanda ko na ang kwarto, bago lahat ng kumot at unan. Ha! Leo, hindi ito tama. Malaki na ang naitulong mo sa akin at kay Toby. Labis kaming nagpapasalamat. Hindi kami basta-basta makikitira sa iyo. Ma, noong panahon ng lindol, isinapanganib ni Liam ang kanyang buhay para iligtas ako. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako tatayo rito ngayon. Wala na si Liam. Utang ko sa kanya ang aking buhay. Mula ngayon, ang pag-aalaga sa iyo at kay Toby ay responsibilidad ko. Kung sasabihin mong hindi mo ako binibigyan ng pagkakataong makabawi sa kanya. Hindi ako magiging payapa tungkol dito. Ma, hayaan mo lang akong gawin ito para kay Liam. Ikaw at si Toby ay mag-ayos na lang. Ito ang inyong tahanan. Si Toby, ito na ang iyong tahanan ngayon. Inihanda ko ang isang silid-aralan para sa iyo. Bumili na ako ng mesa at lampara. Pwede mong gawin ang iyong takdang aralin doon, okay? Salamat, Tito Leo. Uy, anong meron? Isang customer ang pagkalason sa pagkain sa ating restaurant at dinala sa ospital. Leo, anong nangyari? Seryoso ba? Hindi, walang seryoso. Pupunta akong asikasuhin iyan at babalik agad. Huwag kang mag-alala. Lahat, tingnan ninyo. Itong kahina-hinalang restaurant ay kumitil ng buhay ng isang tao. Sila iyon. Ito ang kahina-hinalang lugar. Kumain ang asawa ko sa lugar na ito. Nasa ICU pa siya. Ang kanyang buhay ay nakasabit sa isang sinulid. Mangyaring, huminahon ka ma'am. Ako ang may-ari ng restaurant na ito, Leo Vance. Sabi mo ang miyembro ng pamilya mo ay kumain sa aming restaurant at nagkaroon ng problema. Tiyak na aalamin natin ang ugat nito. Alamin ang ugat, ang ospital ay narito ang diagnosis. Ang tatay ko ay may food poisoning. Simple at malinaw. Hindi mo iyon maikakaila. Mr. Vance, ano ang masasabi mo tungkol dito? Ang inyong restaurant ba? Mayroon ba talagang issue sa kaligtasan ng pagkain? Ang aming restaurant, mula pa noong unang araw, ay laging kumukuha ng sariwang sangkap araw-araw. Diretso mula sa aming kasosyong mga sakahan at mga supplier ng hayop. Bawat hakbang sa kusina ay sumusunod sa mahigpit na pamamaraan sa sanitasyon at mga pamantayan sa operasyon. Maaari akong manumpa sa aking karangalan. Malinis ang aming pagkain. Mura ang mga salita. Nasa ICU pa ang asawa ko. Kayong mga mapanlinlang na negosyante. Mabubulok kayo sa inyong maruming pera. Lahat, tingnan ninyo ito. Narito ang diagnosis ng ospital. Pagkalason sa pagkain. Nakasulat na itim at puti. Ito ang aming listahan ng binili noong nakaraang taon. Mga talaan ng binili at mga ulat ng inspeksyon ng sangkap. Lahat ng sangkap ay binibili at ginagamit sa parehong araw. Kumpleto ang lahat ng resibo. Masusubaybayan na pinagmulan. Bakit kami maniniwala sa iyo? Gusto kong imbestigahan ng mga autoridad. Galing kami sa Departamento ng Kalusugan. Nakatanggap kami ng reklamo mula sa publiko. Tungkol sa isang customer na nakaranas ng pagkalason sa pagkain sa restaurant na ito. Kailangan naming magsagawa ng investigasyon. Makikipagtulungan kami ng buo. Sa papel, ang mga tala ng pagbili ay lahat ay mula sa lehitimong pinagkukunan. Ngunit ayon sa regulasyon, kailangan naming magsagawa ng on-site pagsisiyasat sa likod ng kusina. Sige, hanapin ninyo ang kusina. Hayaan ninyong makita ng lahat kung gaano karumi ang inyong kusina. Natatakot suriin. May itinatago kayo. Hindi kami natatakot. Isara ang restaurant. Ang ganitong kahina-hinalang negosyo ay dapat isara. Hindi pa tapos ang investigasyon. Bakit ninyo kami isinasara? Sa lahat, ako si Leo Vance
ibinibigay ko sa inyo ang aking salita. Kung talagang kasalanan ng aming restaurant, ako ang mananagot ng buo. Babayaran ko ang anumang nararapat na kompensasyon at tatanggapin ang anumang parusa. Natuklasan lang namin sa likod ng cabinet ng imbakan ng kusina mga sirang sangkap at expired na pampalasa. Imposible, talagang imposible. Ako ang namamahala sa likod ng kusina. Personal kong sinusuri ang mga sangkap tuwing umaga, at tinatanggihan agad ang anumang hindi pasok sa pamantayan. Walang natitira sa magdamag. Ang mga ito ay hindi mula sa aming restaurant. Ang mga sirang sangkap na ito ay natagpuan mismo sa inyong likod na kusina. Nakita naming lahat ng aming sariling mga mata. Tigilan ang pagdadahilan. Batay sa mga resulta ng on-site na inspeksyon, Ang likod na kusina ng Apex. dining headquarters ay may malubhang problema sa mga sirang sangkap at paggamit ng expired na pampalasa, lumalabag sa regulasyon sa kaligtasan ng pagkain. Sa ngalan ng Health Department, ngayon ay ipinapahayag ko, ang Apex Dining Headquarters ay sinuspinde para sa inspeksyon. Nang walang tiyak na oras, epektibo ka agad. Anong karapatan mayroon kayo? Noah, huwag kang padalos-dalos. Magsasagawa kami ng buong pagsisiyasat ng lahat ng sangkap at pampalasa na ginamit sa restaurant. Kung ang mga hakbang sa pagwawasto ay hindi naaayon sa pamantayan o kung ang mga resulta ng pagsusuri ay nagpapatunay ng mga issue sa kaligtasan ng pagkain, aalisin namin ang inyong lisensya sa negosyo ayon sa batas at magpapataw ng mabigat na multa. Kamakailan lang, ang Apex Dining nagpadala ng mga tao sa ICU. Ang balita tungkol sa tusong may-ari ng restaurant na gumagamit ng expired na sangkap ay kumakalat sa local social media at short video platforms. Iyak na iyang Gong Seth, walang ibang gagawa ng ganito. Hindi lang ang headquarters. Tinawagan ko lang ang 4 pang sangay at lahat sila nakatanggap din ng suspension notices. Lahat ng 5 tindahan ay sarado. Hindi lang ang mga supplier. Nagpadala lang ang operations ng mensahe na ang 3 kumpanya na umorder ng aming work meals, lahat tumawag humihingi ng deposit nila pabalik. Hahanapin ko na ngayon ni Gong Seth. Kung hindi niya ako pahihintulutan ng kapayapaan, hindi ko rin siya pababayaan mabuhay. Noah, huminahon ka. Ano ang magagawa mo kung pupunta ka sa kanya ngayon? Bubugbugin mo siya? Kung tatawag siya ng pulis, lahat tayong 3 ay mapupunta sa bilangguan. Iyan mismo ang gusto niya. Ano kaya ang mungkahi mo? Titiisin na lang natin. Niloloko niya tayo. At dapat tayong umiti at tanggapin. Sinasabi ko, huwag kang magpabigla-bigla. Kung kikilos ka ngayon, binibigyan mo sila ng sandata. Kapag nag-ulat ang balita, Apex Dining owner, sa sobrang galit, sinaktan ng whistleblower. Sa tingin mo makaka-recover tayo diyan? Gong Seth. Magkano ang stock natin sa mga kusina? Headquarters at 4 na sangay, mga $100,000 na halaga ng sangkap, karne, gulay, at butil ay dumating sa mga nakaraang araw. Kung sarado tayo ng mahigit 1 linggo, karamihan nito ay masisira. At ang mga magsasaka na katrabaho natin, pumirma tayo ng long-term supply contract sa kanila. Tuwing umaga, pumipitas sila ng sariwang gulay at direktang nagde-deliver sa mga tindahan. Ngayon sarado ang mga tindahan, kanino nila ibebenta ang kanilang ani? Lahat ng 5 tindahan pinagsama, mayroon tayong mahigit 200 at 30 empleyado. Mahigit kalahati sa kanila ay mga may kapansanan. O nasa mahirap na sitwasyon. Malapit na ang sweldo, at ang pera sa account ay hindi magtatagal. Mahigit 200 bibig ang pakakainin. At si Martha at Toby ay kasisimula pa lang. Una, alamin natin kung ano ang gagawin sa mga sangkap. Hindi natin sila pwedeng hayaang mabulok sa tindahan, makipag-ugnayan sa malapit na nursing home at orphanage, at mag-donate ng kaya natin. Ako na ang bahala sa payroll. Tungkol kay Seth. Oh, bukas pa ang mga ilaw. Hindi ba sinabi nilang suspended para sa inspeksyon? Kaya balak mong mag-operate ng illegal? Sumpa ka, naglakas loob kang bumalik. Diretsahan na. Ang bayaw ng aming Seth, si Mr. Davis. Narinig mo na siya, di ba? Alam mo kung anong uri ng impluensya ni Mr. Davis sa Bay City. Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Nasaktan mo si Seth. Ibig sabihin, nasaktan mo si Mr. Davis. Ngayon, nagsalita na si Mr. Davis. Binibigyan kanya ng paraan. Humingi ka ng tawad kay Seth, maghanda ng hapunan at aminin mong mali ka, ikaw na ang mag-ayos. Sabi ni Mr. Smith, basta magpakita ka ng sinseridad. Humingi ng tawad sa bastardong iyon. Sa panaginip mo, nagdadaya siya. Mabait pa ako dahil hindi ko siya tinatapos. Sabi ni Seth, simula pa lang ito. Kung hindi ka magpapakabuti, susunod, sisirain ka namin ng tuluyan.
Hindi lang sa Bay City. Ang buong industriya ng restaurant sa bansa. Walang puwang para sa iyo. Ang bagong restaurant ni Mr. Davis magbubukas sa ilang araw. Magkakaroon ng handaan. Sabi ni Seth. Gusto kanya sa handaan, sa harap ng lahat, para personal na mag-alay ng tsaa at humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, Sobra na yan. Mr. Vance, narinig ko ang nangyari sa inyo. Dadalhin ko pa ba ang mga gulay ngayon? Pinitas na lahat. 300 libra ng talong. 200 libra ng kamatis. Kung hindi ko maihatid, mabubulok na lang sa bukid. Ihatid mo, gaya ng dati. Kukunin namin ang lahat ng produkto ng mga magsasaka, gaya ng dati. Sige, Mr. Vance. Ikaw, magiging okay ka ba? Ayos lang ako. Ako na ang bahala. Mag-focus ka lang sa pagtatanim. Hindi ko pwedeng hayaang sirain nila ang mga gulay sa bukid. Hindi ko pwedeng ipagpaliban ang sweldo ng mga empleyado. Hindi ko pwedeng hayaan si Martha at Toby na madamay muli dito. Leo. Para sa kanila, iyuyuko ko ang aking ulo at lulunukin ang aking pangit. Derek, ang galing ng galaw mo. Sa loob ng ilang araw, sa piging, kailangan mo akong tulungang makaganti. Gusto kong si Leo at ang dalawa niyang bastardo ay yumuko at humingi ng tawad sa akin sa harap ng lahat. Gusto ko silang hiyain para hindi na sila muling magpakita. Ang paghingi ng tawad ay simula pa lang. Naglakas loob silang makialam sa mga tauhan ko. Hindi lang sila papayukurin ko, palalayasin ko sila sa Bay City. Mr. Sterling, maliit na bagay para sa inyo. Alam kong gusto ninyo ang mga antique, kaya binilhan ko kayo ng gintong relo na pocket watch. Sana magustuhan ninyo. Sabihin mo na, anong problema? Mr. Sterling, pumunta ako ngayon para hilingin na tumayo kayo para sa kapatid kong si Seth. Ito ang nangyari. Ang kapatid kong si Seth ay may maliit na negosyo sa Bay City. Ilang araw ang nakalipas, 3 restaurateur galing sa labas ng bayan ang dumating. Pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Leo, kasama ang dalawa niyang kasabwat, sina Noah at Carter. Narinig ko na ang pangalang Leo. Siya ay nasa rescue noong lindol. Pagkatapos ay nagbukas siya ng restaurant. Umupa siya ng maraming mahihirap na manggagawa. Kaya may magandang reputasyon sila sa Bay City. Mr. Sterling, pakitang tao lang iyon. Sina Leo at ang kanyang mga tauhan ay ginagamit ang kanilang rescue record para mang-api at kontrolin ang merkado, gumagawa ng lahat ng kasamaan. Nagpapatakbo sila ng chain ng restaurant, ipinapasa ang basura bilang dekalidad, gumagamit ng bulok na gulay at mantika para manloko ng mga customer. Kapag nai-report, binabaliktad nila, sinisisi lahat sa kapatid kong si Seth at ginugulpi pa siya. Bukas ng makalawa, magbubukas ang bagong tindahan ko. Gusto ko kayong imbitahang pumunta upang maging saksi namin. Kung nandyan kayo, yung 3 mayayabang na mangmang ay hindi maglalakas loob na magdulot ng gulo. Hiniling ng lolo mo na bantayan ko ang pamilya Davis bago siya mawala. Kaya gagawin ko ito para sa iyo. Bawiin mo. Sinabi ko na sa iyo, hindi kailangan ito sa pagitan natin. Oh, Mr. Sterling, tama ka. Saka, hindi na kita aabalahin sa pahinga mo. Hihintayin ka namin sa makalawa. Mr. Sterling, iniisip mo ba ang nangyari 10 taon na ang nakalipas? Ang lindol, 10 taon na ang nakalipas. Iniligtas ako ng isang voluntaryong rescue team mula sa mga guho. Puntahan mo at tingnan. Hindi ko hahayaan ang sino man na gamitin ang pangalan ng rescue team para mandaya at manlinlang, mang-api at mangibabaw sa merkado. Kung si Leo at ang kanyang grupo ay talagang ginawa ang sinabi ni Derek, nagbebenta ng mababang kalidad na produkto at niloloko ang mga customer, hindi ako magpapakita ng awa. Ngunit kung nagsinungaling si Derek sa akin, pupuntahan ko agad at imbestigahan. Sa loob ng 2 araw, malalaman ko ang katotohanan. Mr. Davis, pagbati sa pagbubukas ng iyong bagong tindahan. Tigil! Tinawag ko kayo rito ngayon para humingi ng tawad. Ang mga narito para humingi ng tawad ay karapat-dapat bang umupo? Seth, malinaw na pinapahiya mo kami ng sadya. Tiisin mo para sa mga empleyado. Kahit gaano nila tayo pahirapan, hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Idilat mo ng mabuti ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ito si Mr. Sterling. Sino ka ba sa akala mo? Sa tingin mo karapat-dapat kang umupo sa iisang mesa kasama si Mr. Sterling? Mr. Davis, ito ay maliit na bagay mula sa aming 3. Mas maganda pa ang nakita ni Derek kesa sa basurang ito. Akala mo ba pakialam niya ang basurang ito? Seth, wag mo nang itulak. Ano?
Makapangahas ka bang sumuntok sa harap ni Mr. Sterling? Mr. Davis, narito ako upang mapakumbabang humingi ng inyong pangunawa. Mayroon kaming mahigit 200 empleyado na ang kabuhayan ay nakadepende sa tindahang ito. Kung sarado ang aming pinto, sila ay walang-wala. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo sila ng pagkakataon. Ang inyong kumpanya ay gumamit ng kadudadudang sangkap at nilason ang mga customer. Isinara kayo ng health department. Kayo ang may kasalanan yan. Walang kinalaman sa akin. Mr. Davis, anuman ang sama ng loob natin, ay sa pagitan lang natin. Pero ang mga empleyadong iyon ay walang kasalanan. Karamihan sa kanila ay may kapansanan o nahihirapang manggagawa. Kung wala ang trabahong ito, wala silang wala. Hindi mo ako hinamak. Hinamak mo ang aking bayaw. Kausapin mo siya. Narinig mo iyon? Sinabi ng aking bayaw na kausapin ako. Mr. Smith, ang nangyari noong isang araw ay kasalanan namin. Humihingi ako ng tawad sa iyo ngayon dito. Isang simpleng paumanhin, at iyon na. Tandaan mo kung paano mo binugbog ako noong isang araw. Ang buong katawan ko ay may pasa pa rin. Akala mo ba maglalaho ang lahat sa paghingi ng tawad? Walang ganun kadali sa mundong ito. Tama si Mr. Smith. Ako ang nagsimula ng away. Ako ang pinuno nila. Kung gusto mo ng tao, lumaban ka sa akin. Ngayon, sa harap ng lahat, humihingi ako ng tawad kay Mr. Smith. Bakit nagmamadali? Hindi ko sinabing sapat na iyon. Seth, anong laro ba ang nilalaro mo? Kaya ang pag-inom mula sa tasang ito ay nagpapakita ng katapatan, ha? Gusto mong magbawi? Kung gayon, inumin mo muna ang 3 basong ito. Ang lalaki ng mga basong ito, sinusubukan mo bang patayin ang isang tao? Seth, halata mong niloloko mo kami. Oo, nagbibiro lang ako. Sige, huwag kang uminom. Kalimutan mo na ang pag-save ng iyong kumpanya, yung 5 tindahan mo. Humanda ka ng tuluyang magsara. Mahigit 200 empleyado, hayaan mo silang magsarili. Leo, masama ang tiyan mo. Hindi ka pwedeng uminom ng ganyan. Leo, bawal kang uminom. Tandaan mo noong ikaw ay na-ospital dahil sa pagdurugo ng tiyan. Mag-iisip tayo ng ibang paraan. Sisirain ng alak na ito ang katawan mo. Ayos lang ako. Hindi pwedeng bumagsak ang kumpanya. Mahigit 200 tao ang umaasa sa atin, kaya kailangan kong inumin ito. Leo, kumusta ka? Okay lang. Gusto mo bang magpahinga? Ayos lang. Ayos lang ako. Lasing ka na ba, Mr. Vance? Hindi ka pa nakatikim ng magandang beer, di ba? Ngayon ang masuwerteng araw mo. Tuturuan kita kung ano ang tunay na beer. Tara, 2 baso na lang. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Seth, una, ginulo mo ang kumpanya namin, at ngayon, sinusubukan mong saktan ang kapatid ko. Hayop ka. Mr. Brown, ingatan mo ang iyong bibig. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad. Kung hindi mo ito pahalagahan, okay lang, pero huwag mo akong siraan. Anong klaseng lohika yan? Leo, iinumin ko para sa'yo. Nagkasundo tayo na si Leo ang hihingi ng tawad, kaya't kailangan niyang uminom. Walang pwedeng uminom para sa kanya. Yan ang patakaran. Seth, handa siyang uminom para sa kanya. Bakit mo siya pinipigilan? Pero hindi naman bawal ang kapalit. 1 baso para sa 3. Mr. Brown, ilang baso ang iinumin mo para sa kanya? Ang bayaw ko ang nagdesisyon. Ikaw ang pumili. Maaaring si Leo ang uminom ng huling 2 baso. O ikaw ang uminom para sa kanya. 1 baso para sa 3. Mr. Brown, mag-isip ka munang mabuti. Hindi na kailangan. Inom ako. Leo. 1 pang baso, inumin mo na. Leo. Hindi pwedeng malugi ang kumpanya. Manatili kang matatag, Leo. Dadalin ka namin sa ospital. Tumigil ka dyan. Lumayas ka. Seth, ano pa ba ang gusto mo? Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. 3 inuman at akala mo tapos na. Hindi sapat. Malayo sa sapat. Seth, may lakas ka ng loob na sabihin iyan. Ikaw ang nambubuli sa matandang babae at sa bata una. Pinagaan ka lang namin. Sinasabi ko pa rin, hindi ka namin sapat na pinalo, leche. Anong ibig mong sabihin na bully? Iyan ang teritoryo ko.
Si Martha ay nagtayo ng tindahan sa teritoryo ko, hindi sumunod sa aking mga patakaran. May karapatan akong turuan siya ng leksyon. Bukod pa riyan, tungkol sa matandang bruha at sa batang gago na iyan, ano sa iyo? Sino ka ba? Si Liam ay kapatid natin. Ang kanyang ina at anak ay ina at anak din natin. Ang pananakit sa kanila ay pananakit sa pamilya natin. Kaya sabihin mo sa akin, may kinalaman ba sa atin iyan? Oh, ang ganda ng eksena ng pagkakapatiran. Nakakalungkot, nagbago na ang panahon. Mapapakain ka ba ng katapatan? Makakabili ka ba ng kahit ano gamit iyan? Huwag kang magkunwari ng katapatan at katuwiran sa harap ko. Kinakalaban mo ako. Marami akong paraan para putulin ang iyong kabuhayan. Seth, sabi mo hindi ka mapapakain ng katapatan. Ngunit ang katapatan ay hindi madudurog at ang konsensya ay hindi mapapawi. Ang mga taong katulad mo ay hindi mauunawaan. Ang kapayapaang nakuha mo sa pananakit ng mahihina at ang yaman na nakuha mo sa maruming paraan ay babalik lahat sa iyo ng doble balang araw. Sige, mabuti. Tingnan natin kung gaano kayo katagal, kayong tatlong basurang mahihirap na umaasa sa inyong walang kwentang pakiramdam ng katapatan, makakatagal laban sa akin. Pinalo mo ako at pinahiya mo ako. Kaya ngayon, babayaran mo ako bawat bagay na utang mo sa akin. May interes. Teka muna, Seth, nandito na si Mr. Sterling. Huwag kang magkalat ng dugo. Hindi natin kailangang duminihan ng lugar. Tama ka. Hindi ko naisip ng mabuti. Tama, walang dugo sa harap ni Mr. Sterling. Mga swerteng B, start kayo. Para kay Mr. Sterling, hindi ako gagalaw ngayon. Pero hindi ko palalampasin ang mga sugat na ito. Leo, lumuhod ka at humingi ng tawad. Huwag kang titigil hanggang sa masiyahan ako. Seth, huwag mo nang ituloy. Gusto mong lumuhod si Leo? Sino ka ba sa tingin mo? Seth, kaya mong sirain ang tindahan namin. Pero hindi mo kami mapapayag na yumuko sa isang walang kwentang tulad mo. Isipin mo ang 5 tindahan mo at ang daan-daan mong empleyado. Kaya kitang durugin sa Bay City kasing dali ng pagdurog ng 3 langgam. Leo, ikaw ang panganay nilang kapatid. May 3 segundo ka para mag-isip. 3, 2. Leo! Huwag mo silang pigilan. Hayaan silang makita ng malinaw kung paano yumuyuko sa akin ang kanilang amo. Leo, tumayo ka. Hindi kami luluhod sa kanya, talaga namang hindi. Maaari nating muling buksan ang kumpanya, pero hindi namin kayang lunukin ang insultong ito. Leo, kung maglakas loob kang tumayo, hindi na muling magbubukas ang iyong 5 tindahan. Ang iyong mahigit 200 empleyado. Mula ngayon, walang kumpanya sa Bay City ang kukuha sa kanila. Hindi ka naniniwala sa akin? Hayop ka, Seth. Ano pa bang magagawa mo kundi manakot? Leo. Luluhod ako. Leo, hindi mo kaya. Ito ay sulit para sa mahigit 200 tao. Lumuhod ng maayos. Patuloy kang yumuko hanggang masiyahan ako. Leo? Leo, tumayo ka. Tumayo ka. Anong ginagawa mo? Nanay, anong ginagawa mo dito? Siyempre, kailangan kong pumunta. Wala kang sinabi sa akin. Akala mo hindi ko malalaman. Alam ko ang lahat. Alam ko lahat. Kayo 3, para lang tulungan ako at si Toby, napunta sa gulo na ito, at itinago mo sa akin. Matandang babae, sino nagpapasok sa iyo? Wala ito sa iyo. Umalis ka. Mr. Smith, dahil lahat ito sa akin. Kung hindi nila sinubukang tulungan ako at si Toby, hindi ka nila sana nagalit. Humihingi ako ng tawad sa ngalan nila. Matandang babae, hindi ka ba medyo walang muwang? Akala mo ba sapat na ang paghingi ng tawad? Ito ay hindi na isang bagay na kayang ayusin ng simpleng paghingi ng tawad. Kung gayon, ano ang kailangan para pakawalan mo sila? Nanay, wala itong kinalaman sa iyo. Kung tatawagin mo akong nanay, tatanggapin ko iyon. Bilang isang ina, hindi ko kayang makita ang sarili kong anak na nakaluhod sa lupa, naghihirap. Kasalanan ko lahat ito, kaya ako na ang papasan. Tama na! Buwisit ka? May tapang kang saktan ako? Tiniis ko na pinaluhod mo ako at hinayaan ko na lang. Pero ang paluhurin ang nanay ko sa harap mo, hindi pwede. Mr. Sterling, nakita mo naman mismo. Hindi naman sa hindi kita nirerespeto, pero sobra na talaga ang mga ito.
Sa harap mo mismo, may tapang silang saktan ako. Lahat sila. Sino ang may tapang na galawin ang amo natin? Gusto mong guluhin si Mr. Vance? Kailangan mo muna kaming daanan. Ang amo mo ay nagpapatakbo ng restaurant. May namatay dahil sa pagkain doon. Madilim na negosyo. At may kapal-kapang mukha na pumunta rito? Ano? Gusto mong magkagulo? Maniwala ka man o hindi, lahat kayo ay ibabagsak ko. Sinasabi mong si Mr. Vance ay isang tirador na negosyante? Iniligtas ni Mr. Vance ang buhay ko. Alam ninyo ang malaking lindol 10 taon na ang nakakaraan, tama? Pinangunahan ni Mr. Vance ang grupo namin at bumuo ng volunteer rescue team. Kami ang unang nakarating sa lugar ng kalamidad. Nasugatan ako sa rescue na iyon, si Mr. Vance at ang iba. Sa kabila ng mga aftershocks, hinukay nila ako mula sa mga rubble. Nawala ko ang brasong ito sa pagligtas ng mga tao. Pero hindi ako nagsisisi. Dahil sa ilalim ng rubble na iyon, 3 buhay ang nakulong. Bahagya kaming nakaligtas. Pagkatapos, pinangunahan kami ni Mr. Vance na magsimula ng restaurant. Ano ang mapapala niya? Ang gusto lang niya ay bigyan kami, mga taong nangangailangan, ng paraan upang kumita. Bawat ulam sa Apex Dining ay gumagamit lamang ng pinakasariwang sangkap ng araw na iyon. Kami sa kusina ang higit na nakakaalam, kaya tinatawag ninyo kaming tirador na negosyante? Ako ang unang sasabing, hindi. Ako ay isang magsasaka na nagtitinda kay Apex Dining. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang bagay. Ito ang mga gulay na pinitas sa bukid kaninang umaga. Tingnan ninyo mismo kung sariwa. Pumirma si Mr. Vance ng 5 taong kontrata ng pagbili sa amin. Kahit magbago ang presyo sa merkado, hindi niya binaba ang kanyang presyo ng pagbili. Mas mataas ito ng 10% kaysa sa merkado. Sabi niya, hindi dapat kami ang magsasaka ang talo. Ang isang amo na tulad niya, gagamit ba siya ng bulok na gulay at used oil para saktan ang tao? Tama na, isa-isa lang. Ano ang silbi ng lahat ng ito? Nagligtas siya ng tao, kaya pwedeng palitan ang masama ng mabuti? Tinulungan niya ang mga magsasaka, kaya pwedeng lasunin ang pagkain? Ngayon, may kumain ng pagkain ninyo at nakahiga na sa ICU. Iyan ay isang katotohanan. Huwag ninyong isiping magagamit ang pagligtas ng buhay bilang card para makalakad. Sa tingin ko, natatakot kayong madamay. Kaya nga kayo nagtatakip para sa kanya. Sasabihin ko sa inyo, ang kumpanya ni Leo ay tiyak na malulugi ngayon. Kung alam ninyo kung ano ang mabuti para sa inyo, putulin na ninyo ang relasyon sa kanya ngayon. Kung hindi, kapag nagsara ang kumpanya, wala kayong matitira. Mga guys, gusto niyang putulin natin ang ugnayan kay Mr. Vance. Sumasang-ayon ka ba? Ano? Natatakot ka? Hindi talaga. Haharapin natin ito, kasama si Mr. Vance. Kailangan nating magkaroon ng konsensya. Mr. Vance, ayoko ng sweldo ko ngayong buwan. Kapag may problema ang kumpanya, lahat tayo tumutulong. Akin din. Ayoko na. Mr. Vance, ipagpapaliban ko muna ang pagkolekta ng bayad sa pagkain ngayong buwan. Bayaran mo ako kapag nakabangon ka na. Sige. Iisa lang kayo. Sinasaktan ninyo ang mga tao at hindi umaamin. Akala mo matatakot ako. Sinasabi ko sa iyo. Mula ngayon, bawat kumpanya sa Bay City, sinumang mangahas na kunin kayo ay kalaban ko. Si Seth Smith at si Derek. Mga Ginoo, tingnan ninyong mabuti. Ang kumpanyang ito ay nagkaroon ng insidente ng food poisoning at ayaw umamin. Nagdulot ng kaguluhan. Mangangahas ba kayong kumuha ng empleyado mula sa ganitong kumpanya? Ngayon, nagtatrabaho sila sa masamang amo. Bukas, maaari nilang sirain ang inyong kumpanya. Kunin ninyo sila at pagsisisihan ninyo. Mga empleyadong may kadudadadang nakaraan. Hindi namin sila pinangangahasang kunin. At kung may mangyari ulit, hindi namin maaaring ipagsapalaran. Leo, nakikita mo iyon? Ano kung sinusuportahan ka ng mga empleyado mo? Patay na ang tindahan mo. Ang mga empleyado mo ay hindi makahanap ng trabaho. At ang mga magsasaka mo ay wala ring bumibili. Tingnan natin kung gaano kayo katagal. Seth, sa akin mo ilabas. Wala silang kinalaman dito. Seth, sobra ka na. Ginugulo mo ang kumpanya natin, pinipilit mo kaming lumuhod. Ngayon, dinadamay mo na ang mga inosenteng empleyado. Ano ba, tao ka pa ba? Bakit ang bilis? Gusto mo pakawalan ko sila? Hindi imposible. Ano bang gusto mo ngayon? Hindi ba tungkol sa kapatiran at katapatan ng lahat? Si. Bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang sarili mo. Kunin mo itong bote. Basagin mo ang ulo ni Leo. Ipaghiganti mo ako. Pagkatapos, bibigyan kita at lahat ng empleyado mo ng paraan.
Gusto mo basagin ko si Leo? Ano? Hindi mo kaya? Hindi ba't lagi mong sinasabi na para sa mga empleyado mo, gagawin mo ang lahat? Pero kapag totohanan na, duwag ka. Gusto kong makita, para sa mga empleyado at kapatid mo, hanggang saan ka aabot. Leo, ano ang masasabi mo? Seth, pangako mo? Hindi mo na hahabulin ang mga kapatid ko. Ako si Seth, at ang salita ko ay batas. Hindi ako nagsisisi sa sinabi ko. Ang mga lumabag sa akin ay kayong tatlo. Ang mga manggagawa ay walang kinalaman. Hanggat tinanggap mo ang isang ito, ang mga trabaho nila, hindi ko haharangin. Leo, pangako ko rin sa iyo. Hanggat hinayaan mo si Seth na makaganti ngayon, ang mga empleyado ng kumpanya mo, hindi ko gagalawin. Gagawin namin ang sasabihin ni Mr. Smith. Noah, gawin mo. Leo, ano ang sinabi mo? Sinabi ko, gawin mo. Napakaraming tao ang umaasa sa atin para sa kanilang kabuhayan. Mahigit sa 200 empleyado, 12 ang magsasaka. Ako lang ang tamaan at iyon ang magbibigay sa kanilang lahat ng paraan. Sulit? Mr. Sterling, tapos na ang investigasyon. Lahat ng dokumento ng kumpanya ni Leo ay sumusunod sa regulasyon. Ang mga pamantayan sa kalinisan ng kusina ay pasado. Ang mga peking customer na nagreklamo ng pagkalason ay talagang inupahan ni Seth. Tumigil ang lahat. Mr. Sterling, huwag kang magalit. Hindi ko sinasadyang istorbohin ka, pero si Leo at ang kanyang grupo ay talagang lumampas na. Sila ay isang kahina-hinalang negosyo. May namatay dahil sa kanilang pagkain at ayaw nilang aminin. Nagkaroon pa sila ng tapang na magpakita sa harap mo. Hayaan mong turuan ko sila ng leksyon. Si Leo at ang kanyang koponan ay hindi kahina-hinalang negosyo. Sila ay tunay na tumutulong sa mga nangangailangan. Mr. Sterling, huwag mong hayaang lokohin ka ni Leo at ng kanyang mga tao. Ang mga ito ay magaling sa pagpapanggap na mabubuting tao at pag-arte bilang biktima. Sa ngayon, takot lang silang magbayad ng kompensasyon at maisara ang kanilang negosyo. Kaya nila dinala ang kanilang mga empleyado upang magdulot ng gulo at makipagtalo. Nakakakita ka sa totoo. Huwag mong hayaan na lokohin kanila. Tama. Mr. Sterling, makinig ka lang. Sinaktan pa nila ako. Ang mga taong walang batas, hindi mo sila dapat paboran. Mr. Sterling, ano ang ibig mong sabihin yan? Seth, lumampas ka na. Mr. Sterling, ang kanilang restaurant ay nagdulot ng kamatayan. Iyan ay isang katotohanan. Naghahanap ako ng katarungan para sa publiko. Kung ipagtatanggol mo sila ng ganito, sinusubukan mo bang takpan ang isang kahina-hinalang negosyo? Tumahimik ka. Paano mo nagawang kausapin si Mr. Sterling ng ganyan? Nakikita ni Mr. Sterling ang lahat ng malinaw. Hindi niya kailanman titiisin ang mga taong nakakasama. Mr. Sterling, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Hindi siya magaling sa mga salita. Tama ka. Hindi ko kailanman papayagan ang mga mananakot na tulad niyan na umiral. Narinig mo ba yon? Kahit si Mr. Sterling ay hindi makatiis, mga walang kwenta. Ikaw ang pinag-uusapan ko, Seth. Hoy, Mr. Sterling, ano bang problema sa akin? Ang lagi ko lang ginagawa ay ang tama. Mr. Sterling, may hindi pagkakaintindihan ba? Si Seth ay karaniwang maayos ang ugali at wala pa siyang ginagawang masama. Kung may payo ka, nakikinig kami. Maayos ang ugali? Walang ginawang masama? Talaga bang kaya ninyong sabihin niyan? Ayon sa investigasyon namin, ang kumpanya ni Mr. Vance na Apex Dining ay kumpleto at sumusunod sa lahat ng proseso. Ang mga talaan ng pagbili ng pagkain ay kumpleto at na-verify. Ang mga pamantayan ng kalinisan sa kusina ay ganap na sumusunod sa mga kinakailangan. Ang mga tinatawag na expired na sangkap at pampalasa ay na-verify bago ang inspeksyon ng Health Department na sadyang inilagay sa imbakan ng kusina. Imposible.
Ang mga iyon ay natagpuan sa kanilang imbakan ng kusina. At may isang tao na nagka-food poison mula sa pagkain sa kanilang restaurant at napunta sa ICU. Mr. Sterling, huwag kang magpalinlang kay Leo at sa kanyang mga tao. Seth, buwisit. Ilang taon na naming pinapatakbo ang restaurant na ito. At wala pang nangyaring ganito. Noong nakaraan, pagkatapos ka naming bugbugin, may nangyari agad. Sino pa ba kundi ikaw ang naghihiganti? Tigilan mo ang paninirang puri sa amin. Kung may ebidensya ka, ipakita mo. Kung wala, tumigil ka sa katarantaduhan. Manahimik ka. Matanda na ako, pero matalas pa ang isip ko. Sino ang mabuti at sino ang masama? Alam ko ang pagkakaiba. Natagpuan na namin ang dalawang biktima ng food poisoning. Inamin nila na si Seth ang nag-udyok sa kanila, kunwari sa Apex Dining. Sumuka at nagtatae sila matapos kumain. Ang mga tinatawag na panis na sangkap ay itinanim din ng mga tauhan ni Seth sa gabi na nagpilit buksan ang imbakan at inilagay ang mga ito. Lahat ng ebidensya, mga talaan ng transfer, call logs, nandito lahat. Mr. Sterling, pakinggan ninyo po ako. Si Seth ay nagkaroon lang ng sandaling kahinaan. Gusto lang niyang turo ng maliit na leksyon si Leo at ang kanyang grupo. Hindi niya sinadyang lumala ito ng ganito. Mahigpit kong babantayan si Seth simula ngayon. Sisiguraduhin kong hindi na siya uulit ng ganito. Hindi ko na uulitin. Mr. Sterling, huwag po kayong mag-alala. Pangako, magiging mabuti na ako simula ngayon. Hindi na ako magkakamali. Mr. Vance, ang nangyari ngayon ay isang hindi pagkakaunawaan. Paano kung ganito? Uuminom ako ng 3 baso bilang parusa. Kalimutan na lang natin na nangyari ito. Wala kang chance, gago. Ginulo mo ang aming kumpanya at pinasara ang aming mga tindahan. Ngayon akala mo ba ay mawawala na ang lahat dahil sa hindi pagkakaunawaan sa panaginip mo? Derek, akala mo ba ay ganoon ako ka-senile? Napakadaling lokohin, ha? Alam ko na ang iyong mga maruming sikreto. Si Seth ay ginagamit ang iyong pangalan para apihin ang mga tao. Pinilit niya ang mga migranting manggagawa na sa kanyang kantina lang kumain, dinoble ang presyo at binawasan ang dami ng pagkain. Ang sinumang tumanggi, banta niyang sisibakin. Pinigilan din niya ang mga lokal na negosyo. Sisirain niya ang tindahan ng sinumang magtatayo ng negosyo. Tungkol sa mga ito, huwag mong sabihing wala kang alam. At saka, ang iyong kumpanya ay umiiwas sa buwis sa napakalaking halaga. Akala mo perpekto ka, pero sabihin ko sa iyo, walang pagtatago sa mundong ito. Mr. Sterling, nagkamali ako. Sobrang nagkamali ako. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, alang-alang sa aking lolo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ako. Magiging mas mabuting tao ako. Mr. Sterling, Lolo Sterling, ang aking lolo ay namatay sa pagliligtas sa iyo noong araw na iyon. Sa kanyang pagkamatay, hiniling niya sa iyo na alagaan ang pamilya Davis. Pakiusap, alang-alang sa aking lolo, bigyan mo kami ng konsiderasyon. Tumayo ka. Ang magpapalaya sa iyo ay hindi ako. Itong timbangan dito. Mr. Sterling. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Iniligtas ng lolo mo ang buhay ko minsan. Sa kanyang higaan ng kamatayan, hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, "Itong batang si Derek, inilalagay ko siya sa iyong mga kamay." Pinangako ko sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, palagi akong gumagawa ng tama para sa pamilya Davis. Pero paano ka naman? Sinamantala mo ang aking pagtangkilik. Kumilos kayo na parang mga buli sa labas at nagmataas sa iba. Kung alam ng lolo mo ang mga ginawa mo, hindi siya kailanman magpapahinga ng payapa. Mr. Sterling, nagkamali ako. Talagang nagkamali po ako. Ang isang bansa ay may mga batas at ang isang pamilya ay may mga patakaran. Ang isa sa inyo ay bully sa palengke at naguhulog ng mga inosenteng tao. Ang isa naman ay umiiwas sa buwis at nagtatakip para sa isa. Ngayon, hindi ako magpapakita ng awa. Magaling! Si Mr. Sterling ay matalino. Dalhin ninyo ang dalawang ito. Ibigay sila sa mga autoridad.
Hayaang sila'y pakitunguhan ng batas. Walang awa. Leo, ang iyong kumpanya. Marami na akong narinig tungkol dito. Abot kayang kainan, tumutulong sa may kapansanan at mahihina sa paglipas ng mga taon. Marami kang natulungan na naghihirap na pamilya. Alam na alam ko. Pinalalaki mo ako, Mr. Sterling. Ginawa lang namin ang tama. Hindi ako nagpapalaki. Sa panahon ngayon, maraming tao ang gustong sumama kapag ikaw ay umuunlad, ngunit kakaunti ang nananatili sa iyo kapag naghihirap ka. Habang kumikita ng pera, naaalala mo pa rin ang mga may kapansanan at naghihirap na pamilya at ang mabuting pusong ito ay mas mahalaga kaysa ginto. Ang isang taong may puso at katapatan ay hindi dapat magkaroon ng masamang pangalan. Ngayon ako, si Mr. Sterling, nililinaw ko rito na Apex Dining ay malinis at tapat. Sino man ang mga has na guluhin sila ay sumasalungat sa akin, si Mr. Sterling. Lahat, ngayon, may isa pa akong bagay na ia-anunsyo. Yung malaking lindol 10 taon na ang nakalipas. Ganon din ako dati tulad mo. Nakaligtas ako, nalibing sa rubble sa loob ng 3 araw at gabi at isang volunteer rescue team na katulad mo ang brick by brick gamit ang iyong kamay. Hila ako mula sa panga ng kamatayan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang nagligtas sa akin, ano ang pangalan nila, nasaan na sila ngayon, o kung buhay pa ba sila. Leo, alam ko na nasa rescue missions ka na rin. Nakapagligtas ka na ng maraming buhay. Ang mga tahanan ng mga taong iyon ay itinayong muli sa tulong mo. Ma'am, tungkol sa bagay ni Liam, narinig ko na ang lahat tungkol dito. Nahuli ako ng dating. Hindi ako nakatulong. Mr. Sterling, huwag mong sabihin iyan. Kung alam ni Liam ang sinabi mo ngayon, matutuwa siya sa langit. Ngayon, ako, Sterling, gagawa ng 3 desisyon dito. Una, sa aking sariling pangalan, sa bawat miyembro ng rescue team na sumali sa rescue na iyon sa lindol, binibigyan ko ng $60,000 bawat isa. Hindi ito kalakihan, pero ito ay tanda ng aking pasasalamat. Noong isinapanganib ninyo ang inyong buhay para iligtas ang iba, hindi kayo umasa ng anumang kapalit. Pero bilang isang nailigtas, hindi ako maaaring magkunwaring walang nangyari. Pangalawa, para sa restaurant ni Leo, Apex Dining, napagpasyahan kong mamuhunan ng $2 milyong para palawakin ito at tulungan ang mas maraming pamilyang nangangailangan. Nagpapatakbo ka ng tapat na negosyo. Pinagkakatiwalaan kita. Mr. Sterling, hindi mo ito magagawa. Pangatlo, sa ngalan ng lahat ng nailigtas mo, at sa ngalan ng mga nakaligtas na hindi pa rin alam kung sino ang kanilang mga tagapagligtas, gusto kong sabihin sa iyo, at sa lahat ng mga kapatid na sumali sa rescue, salamat. Simula ngayon, Apex Dining, magbubukas muli. Kung sino man ang mga has na bulihin ka muli, kailangan muna nilang dumaan sa akin. Leo? Gagawin kitang mamatay ng malagim. Sylvia Carter. Nay, magpahinga ka muna. Hayaan mo na ang mga bata ang bahala dito. Hindi ko kaya ang walang ginagawa. Nakakaboro lang umupo sa bahay. Mas mabuti pang tumulong ako sa tindahan. Napapakalma nito ang isip ko. May tao ba diyan? Sino ito? Leo. Makinig ka. Magdala ka ng $2 milyong sa abandonadong gusali sa construction site ng Westside. Huwag tumawag sa pulis kung hindi susunduin mo ang bangkay ni Toby. Toby? Anong nangyari kay Toby? Toby. Kinidnap siya. Toby. Paano nangyari ito kay Toby? Sino? Sino ang gumawa nito? Sinabi nila na magdala ako ng $2 milyong sa abandonadong gusali sa construction site ng Westside. Sabi nila, walang pulis. Leo, hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Malinaw na walang awa ang mga yon.
Kung pumunta ka, patay ka. Hindi pwedeng tumawag sa pulis. Finn, sabi nila, kung tatawag tayo sa pulis, papatayin nila siya. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang buhay ni Toby. Leo, hindi ka pwedeng pumunta. Paano kung may mangyari? Nay, si Toby ay parang anak ko. Kahit na maging dahilan ito ng kamatayan ko, ibabalik ko siya ng ligtas. Huwag kang matakot, Toby. Nandito si Tito. Ipapauwi na kita. Sino ka? Sino ako? Pinakulong mo ang asawa ko? Pinakulong mo ang kapatid ko? Tatanungin mo pa kung sino ako? Asawa ka ni Derek. Tama. Ako ang asawa ni Derek, kapatid ni Seth. Ang perpektong pamilya ko, sinira mo lahat. Sila naman ang may kasalanan. Pananakot sa palengke, pag-iwas sa buwis, pagbintang sa mga inosente. Ginawa nila yan. Hindi ko sila pinilit. Kasinungalingan. Ikaw lahat yan. Kumikilos kang parang kapatid. Ano bang pakialam mo? Kung hindi ka nakialam, paano nangyari sa asawa at kapatid ko? Samantala, kayo, pina-invest kayo ni Mr. Sterling. Nabuksan ulit ang negosyo at masaya na kayo. Ako naman, wala na akong lahat. Narito ang pera. $2 milyong. Bitawan mo ang bata. Sa'yo na ang pera. Pwede mo tong kunin at pumunta kahit saan. Hindi kita hahabulin. Akala mo, pera lang habol ko? Nasa kulungan ang asawa ko. Nasa kulungan din ang kapatid ko. Ano bang silbi ng pera sa akin? Makinig ka, Leo. Ngayon, kayong dalawa, walang makakaalis. Huwag! Toby, huwag kang matakot. Ilalabas kita dito. Gusto mong umalis? Hindi ganyan kadali. Bugbugin mo siya. Tito Leo, umalis ka na. Huwag kang mag-alala sa akin. Toby, huwag kang matakot. Nandito ako. Walang mananakit sa'yo. Ipikit mo ang iyong mga mata, Toby. Matatapos din ito sa isang saglit. Tatay. Leo, hindi ba kayo tungkol sa katapatan? Hindi ka ba nangako na aalagaan ang anak ng kapatid mo? Sabihin mo sa akin, kung si Liam ay tumitingin mula sa langit, pinapanood ang kanyang anak na mamatay sa harap ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang mga kapatid, makakapagpahinga ba siya ng payapa? Ilabas mo ang batang iyan diyan. Toby, Tatay? Huwag, pakiusap. Huwag mong gawin ito. 7 pa lang siya. Wala siyang alam. Sa akin mo ilabas. Lumaban ka sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo siya. Gusto mo ang buhay ko? Kunin mo. Leo, ngayon lumapit ka sa akin na nagmamakaawa? Noong sinira mo ang asawa ko at ang kapatid ko, bakit hindi mo naisip ang ngayon? Itapon mo siya pababa. Huwag gumalaw! Pulis. gusto mong tumakas? Huli na.
Leo. Leo, okay ka lang? Noah, Carter. Kayo na ang bahala kay Toby at kay nanay. Leo, huwag kang mag-alala. Tatay! Leo, Mga kababaihan at kalalakihan. Ngayon, bigyan natin ng mainit na palakpakan para salubungin ang tatlong ama ng lalaking ikakasal. Tatlong ama? Ano ang ibig sabihin yan? Ngayon, iyon ang una. Paano siya magkakaroon ng tatlong tatay? Mga nakatatanda at mga iginagalang na panauhin, mga minamahal kong kaibigan at pamilya, ngayon, ang araw ng kasal ko. Ngunit bago magsimula ang seremonya, gusto kong ipakilala ang tatlong pinakamahalagang tao. Ito si Li Feng, Tatay Li. 15 taon na ang nakalipas, isinapanganib niya ang kanyang buhay para iligtas ako. Mula noon, sinuportahan niya ang aking pag-aaral, tinuruan akong maging mabuting tao. Para sa aking ama, ginampanan niya ang bawat tungkulin na dapat gawin ng isang ama. Ito si Joe Haonan, Tatay Joe. Noong bata ako, pinakatakot ko siya dahil malakas ang boses niya at mukhang mabagsik. Ngunit sa tuwing nagkakaproblema ako, siya ang unang nagtanggol sa akin. Itinuro niya sa akin kung ano ang responsibilidad at kung ano ang pagiging isang lalaki. Ito si Chen Sihai, Tatay Chen. Siya ang pinakamakaunting magsalita. Ngunit may pinakamaasikasong puso. Noong taon ng aking pagsusulit sa kolehiyo, nag-leave siya ng 2 linggo at tinuruan ako araw-araw. Noong dumating ang aking acceptance letter, nagtago siya ng mag-isa at umiyak buong gabi. Tatay Lee, Tatay Joe, Tatay Chen, salamat. Salamat sa 15 taon na ito para sa aking ama. Pinoprotektahan ng aking lola at ako. Toby, ang iyong ama ay aming pinakamatalik na kapatid. Pangako namin sa kanya na alagaan ka sa kanyang lugar. At makita kang magsimula ng pamilya. Ngayon, nagawa na namin ito. Kapatid, nakikita mo ba? Si Xiaoyu ay lumaki na at nagpakasal. Ang pangakong ginawa namin noon, kami ng tatlo, ay tinupad ito. Makatitiyak ka? Sa mga darating na araw, patuloy naming siyang aalagaan para sa iyo. At aalagaan ang iyong ina. Mga kapatid, salamat. Sa pagkakapatiran, Sa pagkakapatiran,